Praise God. Once again, good morning, everyone. And now let's go to the message of the Lord. And we entitled our devotion this morning, Grace to the Rescue. Ayan. Alam po ninyo, ang biyaya po ng Diyos ay rescuer. At dito po sa Genesis chapter 14 na po tayo, binabaybay po natin ng Genesis. No? Mababasa po natin ang kwento kung paano po dito ni-rescue ni Abraham ang kanya pong pamangkin na binihag po ng mga kaharian na umatake sa Sodom at Gomora. So, nakapture po ang mga hari ng Sodom at Gomora at kasama po si Lot. So, makikita natin dito kung paano po ang biyaya ng Diyos ay nag-rescue sa isang katulad ni Lot na nabuhay malapit doon po sa Sodom at Gomora. Actually, to live in Sodom and Gomora is like you are living in compromising or you're living near sin, no? Kasi makokontamina ka kapag kung saan ang upbringing mo, kung saan ang surroundings mo, talagang nakokontamina ka, no? Pero ito po yung kagandahan ng biyaya at pag-ibig ng Diyos, no? Abraham's rescue of Lot's captivity, it foreshadows Christ's ultimate rescue of humanity from sin. Ito po yung gustong makita ng Diyos, no? Sa atin bilang nagbabasa po ng Biblia. Again, the Bible, especially here in the book of Genesis, is not just a story about creation. It's not just a story about the beginning, but it is a revelation of how God manifests His power, His grace, His love to people, to mankind. At sa ating pong pagbabaybay ng bawat chapter po ng Genesis, and now we are in this chapter 14, we can see the typology of Jesus Christ here, no? That Abram is the typology of Jesus Christ because kung papaanong si Abraham ni-rescue niya ang kanyang pamangkin. So, ang ating Panginoong Jesucristo, no? Also is our kinsman redeemer. Abram is the rescuing kinsman redeemer. Why? Because Lot was captured during a regional war and Abram left his safety. Kasi maganda yung kinalalagyan ni Abram eh. Hindi siya inabot ng mga kalaban. Pero ito po ang ginawa ni Abram. Iniwan niya ang kanyang lugar, ginather niya ang kanyang mga sundalo, ang kanyang training servants, and then pinuntahan po niya yung mga hari, nilabanan po niya, at inirescue ang kanya pong pamangkin. Abraham acts as a shepherd warrior, willingly going into the fray to bring back captives. No? Alam nyo, this is what the Lord Jesus Christ has done for us. Ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa atin, Jesus left the glories of heaven to rescue us from the dominion of darkness and the captivity of sin. He fought the ultimate battle on the cross. Hindi po basta-basta yung ginawa ni Abraham na pakikipaglaban sapagkat ito po ay pagsama-sama ng mga hari. They joined forces, they joined power to captives Sodom and Gomorrah. Kapag titingnan po natin sa physical or po pwedeng sa literal na kakayahan, walang kakayahan itong si Abram. Kung titingnan po natin yung bilang ng kanyang kasundaluhan at bilang ng mga kalaban, no? Pero si Abram po ay
nag-take ng risk upang lang sa ganon ay i-rescue ang kanyang pamangkin. This is what we can see here, mga kapatid. Grace risked everything to pursue, liberate, and restore those who are spiritually trapped. Yan po ang ginagawa ng biyaya, no? Katulad ng ginawa ng Panginoong Jesucristo at yung pong inaawit natin, no? That our Lord Jesus Christ came from heaven to earth and from earth to the cross. At doon po sa cross, dito po nakipag-battle ang Panginoong Jesucristo sa kamatayan. Hindi po madali yung ginawa ng Panginoon. Kaya nga po gusto ng Diyos na lagi nating sariwain sa ating pong kaisipan ang ginawa ng Panginoong Yesus dun sa cross upang lang sa ganon ay makita natin kung gaano kadakila yung pagliligtas na ginawa niya sa atin. Makita natin kung gaano kadakila ang kanyang pag-ibig, ang kanyang biyaya sa buhay po natin. And every time we look onto the cross, we can see the love, the unconditional love of God for us. Iniwan ni Jesus, ang ating Panginoon, ang kanyang trono, just to rescue us from our slavery of sin, and even on the power of death and darkness. Yung pong kalagayan natin ay hindi lamang tayo'y alipin ng kasalanan, kundi tayo po'y papunta sa walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Ito po yung kamatayang pangalawa. Pangalawang kamatayan. That is our kalagayan. So katulad po ni Abraham na nung narinig niya itong kalagayan ng kanyang pamangkin na si Lot, mamamatay ito. Alipin ito. At ang magiging ending niyan ay kamatayan. So ganun din po tayo. But praise God. Ang sabi po ng Hebrews chapter 2, verse 14 and 15, because God's children are human beings made of flesh and blood, the Son also became flesh and blood. Tayo po ay ni-rescue ng Panginoon, bagamat siya po ay nasa trono ng kalangitan. He came here on earth bilang merong laman at dugo. Dahil tayo po ay nasa laman at dugo, ang Panginoong Jesucristo din naman ay bumaba sa laman at dugo. For what reason? Ba? The Son also became flesh and blood, for only as a human being could He die. And only by dying, He could break the power of the devil who had the power of death. So ito pong battle na ginawa ng Panginoong Jesucristo dun sa cross ay isang desisyon na iwanan ang lahat. Kung paano si Abraham, iniwan niya ang lahat, yung kanyang pamilya, iniwan niya ang kanyang magandang kalagayan para i-rescue si Lot. Jesus Christ came in the flesh sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, yung battle na yan, para tayo po ay maialis doon po sa pagkaalipin sa kasalanan at kamatayan, walang hanggang kamatayan at pagkawalay sa Diyos, sa kadiliman. The only way for us to be rescued is Jesus Christ must die for us to be rescued. That is the only way for us to be redeemed. Only in this way, sabi dun sa verse 15 ng Hebrews chapter 2, could He set free all who live their lives as slaves to the fear of dying. So, ang tanging paraan upang ang tao po ay mapawalang sala or mapalaya mula dun sa pagkaalipin ng kasalanan ay kamatayan. Only by dying. So, yan po ang ginawa ng Panginoong Yesus. Mga kapatid, Jesus is our kinsman redeemer.
Pakisulat nga po ninyo dyan. Jesus is my kinsman redeemer. Pag sinabi pong kinsman redeemer, ito po yung tagapagsalva ng kanyang kamag-anak. Actually, hindi nga tayo kamag-anak ng Panginoon, pero niligtas niya tayo, no? Oh, glory to God. Jesus became human, flesh and blood, so that He could legally pay the price for our redemption. Kasi kung hindi po maging laman, o hindi po ipapanganak ang Panginoon Jesucristo, hindi po niya magagampanan yung pag-redeem sa atin mula sa kasalanan. Praise God. Sabi dun sa verse 4 and 5 ng Galatians chapter 4, when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. See, we are redeemed. So, the only way for Christ to redeem us from the law. Pag sinabi mong redeemed from the law, we are redeemed from the curse. Because those who live under law are under curse. Sabi po ng Galatians chapter 3 verse 10. Those who are living under law are under curse. Sa anong kaparaanan nasa ilalim ng sumpa ang mga nabubuhay sa batas? Sapagkat ang pagsuway sa batas ay merong parusang katapat. Katulad niyan, ang dami pong mga sumusuway sa batas. Napaparusahan. Ganyan din po ang batas ng Diyos. The law of God is holy. The law of God is perfect. The law was given by God. Nothing wrong with the law. The law is perfect. The law is righteous. But the problem is, man cannot obey the law. Men cannot perfectly obey the law. If you are under law and you obey it, there is blessing in obedience to the law. But the problem is, when you fail to obey the law, there is curse. May sumpa. Wala pong nakakatupad ng batas. Sabi nga ng Bible, all have sinned and fall short to the glory of God. Wala pong tao na naging matuwid dahil natupad po niya ang batas. The conclusion of the Bible is, all have sinned and fall short to the glory of God. And also, if we obey the law and yet we fail to do the one, we break the whole law. Hindi mo kinakailangang suwayin ang 6, halimbawa sa 10 kautusan, hindi mo kinakailangang suwayin ang 6 para masabing failure ka or you are failed in obeying the law. Just one law that you disobey, then you fail all the laws of God. Parang baso. Hindi kinakailangan mabasag yung baso na tupok. Hindi kinakailangan ma-break yung baso na nahati. Nagkaroon lang ng gitla, no? Gitla lang, basag na po yun. Ganyan po ang batas. If you obey the law and yet you fail to do the one, you fail them all. Sabi po ng James. And if you fail to do and to obey the law, there is curse, may sumpa. Kaya yan po sinasabi mo ni Apostol Pablo na sa mga taong nagmamimithi ng mga buhay sa ilalim ng batas ay nasa ilalim ng sumpa. At lahat po tayo, no? Maging tayo po ng mga hentil na wala sa ilalim ng batas ng mga Hudyo, ay meron pong batas sa ating puso na ating konsensya. Na kapag ang pinakabatas po sa mga wala sa ilalim ng batas ng mga Hudyo ay yung batas ng ating konsensya. Pag sinasabi ng konsensya mo, mali yan. Hindi tama yan. Lahat ng iniisip mo, no, hindi tama yan. And yet, you fail. Ibig sabihin, you break what your conscience is saying. Your conscience is saying what is right, and yet, you break it. You pursue to do your fleshly desire. So, nagpapakita po na you're breaking
the inner law or the natural moral law in the inside of you. At lahat po ng tayo ay nag-fail dyan. Kaya sabi po ng Romans 3:23, lahat ay nagkasala. Pare-parehas lahat yan. Pag sinabi mong lahat, mapahudyo, mapahentil, ang bansang pinili ng Diyos at ang bansang hindi pinili ng Diyos, pare-parehas na nagkasala. All have sinned and fall short to the glory of God. Pero praise God. Dito po sa Galatians chapter 4, verse 4 and 5, Christ redeemed us from the law. No? And Galatians 3:13 says, Christ redeemed us from the curse of the law. So ito po yung ibinigay sa atin na mensahe dito po sa pag-rescue ni Abraham sa kanyang pamangkin na si Lot. No? Mga kapatid, there are times that we are trapped by the enemy. There are times that we have wrong choices. But remember, my friend, your deliverer has already won the victory. Jesus Christ has won the victory. You do not fight for victory. You are fighting from victory. From the victory of Jesus Christ. You are fighting from His victory. Ang ibig sabihin po nito ay hindi po tayo nakikipagbaka para magtagumpay. Tayo po'y pinagtagumpay na ng Panginoong Jesucristo. Kaya po, kung ikaw man ay may pagkukulang, kung ikaw man ay merong nagawang hindi tama, you know it in your heart that what you did is wrong. Mga kapatid, recognize your deliverer. Recognize Jesus as your rescuer. Sabi nga po ng 1 Corinthians 15:57, thanks be to God. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Ang tagumpay ay nasa ating Panginoong Jesucristo. And also in Colossians 1:13 says, He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, the kingdom of light. Kapatid, ang kinalalagyan mo ngayon ay kaharian ng liwanag, kaharian ng buhay, kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin po nito is that all of you right now, all of us right now, we are in a place, in a kingdom where we are already rescued. Tayo po ay na-rescue na ng ating Panginoon. Kaya tayo po ay nagpupuri ngayon sa ating Lord. Hallelujah, glory to God. Kaya mga kapatid, Abraham acted as a brother's keeper kay Lot. Pwedeng sabihin ni Abraham kay Lot na, ikaw kasi, ba't ka kasi dyan nabubuhay sa mga mundong tao? Ba't ka nabubuhay dyan sa mga sodomi ang buhay mo? No? Kaya mabuti nga sa'yo, magtanda ka dyan, o kaya ikaw ay matauhan ka sa ginagawa mo. Hindi po ganun ang ginawa ni Abraham. Wala pong paninisi actually. Walang paninisi sa ginawa ni Abraham. Walang paninisi si Abraham sa nangyari kay Lot. Mga kapatid, ganun din tayo kapag tayo po nagkukulang, nagkakamali. Sabi nga po ng Bible, iniiwan ng isang pastor ang kanyang mga tupa, ang 99, para hanapin yung isang nawawala. Ganyan ka kahalaga sa Panginoon. The Lord is looking at you. The Lord is rescuing you. As Abraham acted as a brother's keeper, demonstrating a shadow of God's redemptive heart. Grace does not leave people in the mess of their own making. It pursues them. Yan po ang biyaya ng Diyos. Kaya napakaganda po sa biyaya, no? Hindi ka po niya pababayaan sa wasak
sira, o magulo na kalagayan ng buhay dahil sa iyong choices, wrong choices. Choice ni Lot ang mag-stay po doon sa Sodom at Gomorrah. Doon siya nagtitiwala. Doon siya umaasa ng kanyang kinabubuhay. Doon po sa anong buhay ng mga tao ron na hindi kumikilala sa Diyos, doon siya. Dinadamay siya ngayon doon sa parusa. Nadamay siya ngayon doon sa slavery. Nadamay siya sa gulo. Minsan, nadami natin pinapasok na ganyan, nadadamay tuloy tayo sa gulo. Nadadamay tayo doon sa mga pangyayari sa paligid. But again, hahanapin ka ng biyaya ng Diyos. Grace does not leave you in the mess of your own making. Grace will pursue you. Again, mga kapatid, to apply what Abraham did to Lot and what Jesus Christ did for us, kapag meron po tayong kapatid na nakikita mo na siya'y napapalayo o nakikita mong siya ay nagkakamali, nagkakasala, nanlalamig, nanlalata. Sabihin na natin, na-backslide, sabi nga ng iba. Although sabi nga ng mga nasa biyaya, walang backslider sa biyaya. Well, in the spirit, there's no backsliding in the spirit because your spirit is always praising God. Your new being, your new created being is always rejoicing in the Lord. There's no backsliding in your spirit. But in your thoughts, in your soul part, in your emotion, lumalayo yan sa Lord. At nakakaramdam ka ng kalungkutan, nakakaramdam ka ng pagkadismaya, kawalan ng pag-asa, nakakaramdam ka ng pagkatalo, nakakaramdam ka ng tawag dito, yung self-pity, yan. Nakakaramdam ka ng pagkaawa sa sarili mo. So lahat ng yan ay nasa soul part. At ito po'y nangyayari kapag ang tao ay nawawala ang kanyang focus doon sa pangako ng Diyos at hindi niya makita ang biyaya ng Diyos. Mga kapatid, when someone close to you fails into sin or hardship due to poor choices, do not look at them with judgment. Kung paano po iginawad ng Diyos ang biyaya sa buhay natin. Nakatulad ng mga binasa natin, iniwan ng Panginoong Yesus ang kanyang trono, ang kanyang kalagayan upang tayo ay iligtas sa ating kalagayan. Friend, we must be merciful and gracious to our brethren. Sino ang nakikita mong kapatid mo? Or sabihin na natin, maging sa mga pastor ninyo, no? Don't judge them. Kung meron man kayong nakikita ng mga pagkakamali, don't judge them. But this is the time to demonstrate unto them the grace, the love, and the mercy of God. Extend the same pursuing grace that God showed you when you were trapped in your own spiritual bankruptcy. Kasi nakakaranas tayong lahat yan, no? Nakakaranas ang tao. Sabi nga, every one of us are subject to commit error. Every one of us might experience spiritual bankruptcy, or we could say in our soul part, because soul is also spiritual, na parang ang bigat ng ating pakiramdam. Kapatid, be like Abraham. Be like our Lord Jesus Christ. Iwanan mo ang iyong comfort zone and show and demonstrate love to them. Kung paano ni-rescue ni Abraham ang kanyang pamangkin, hindi niya sinisi, hindi niya pinagalitan. Bagkus, iniwan niya ang lahat. Itinaya niya ang kanyang buhay upang i-rescue si Lot. At ganyan ang ginawa ng Panginoon si Kristo. He is our kinsman redeemer. He is our rescuer. Now, rescue your brother. Show and demonstrate love to your sister, to your brother in the church. Don't judge them. Pag nagkamali, huwag mong iwanan. Huwag mong ichismis. Kung meron mang mali na sa palagyan mo, mali siya. Huwag mong iwanan. Demonstrate the love of God.
Hallelujah. Be your brother's keeper. Pakisulat nga po ninyo dyan, mga kapatid. I am my brother's keeper. I am my sister's keeper. So actively pursue those backslider, no, or struggling friends with the same urgency Abraham showed to Lot. Kung ano yung pinakita po ni Abraham sa ating pong tinatalakay ngayon, mga kapatid, hayaan nating maipakita natin ito sa ating kapwa. Ipinadama sa atin ng Diyos ang pag-ibig nung tayo makasalanan pa. Then, demonstrate that love also to your brothers, to your sisters, to your churchmate, to your pastor. Maski sa mga pastor natin. Kasi mga pastor natin, may tao din yan na napapagod, no? Nadi-discourage din. Nagkakaroon din ng kahinaan at minsan nagkakaroon ng negative thoughts. Encourage them, mga kapatid. Hindi yung grabing sakripisyo pagkatapos nagkaroon lang ng konting pagkakamali, o nagkaroon po ng maling desisyon, o nagkaroon po ng hindi tamang ginawa, iiwanan mo na. No? O tatadyakan, ichichismis pa. Imbes na rescuer ka, imbes na brother's keeper ka, sister's keeper, a brethren keeper, instead na gawin natin yung katulad ng ginawa ni Abraham, minsan sinisisi pa natin, mabuti nga sa kanya. Mabuti nga sa'yo. Walang ganyang ginawa o sinabi si Abraham. Abraham rescued Lot. Jesus Christ came down from heaven just to rescue us. So do the same. Grace comes to the rescue, my friend. So let the grace of God, through you, rescue our brothers and sisters in the Lord. Father, thank you so much for your message today. Ipinakita mo sa amin kung paano po nag-rescue ang biyaya sa pamamagitan ng buhay ni Abraham at ng aming Panginoong Jesucristo. So be it, Lord God, na mangyari po sa amin. Maging rescuer kami, kinsman redeemer, or kinsman encourager, rescuer to our brethren, to our loved ones, Lord. Hindi po namin sila sisiraan, ichichismis, o lalong mapapaghina kapag kami nagsalita, bagkus we're gonna rescue them. We're gonna demonstrate love and grace to them, Father. Thank you, Lord, for your message today. And thank you for the wholeness of life. Thank you for the power and inspiration of the Holy Spirit. In Jesus' name, amen and amen.